Good news para sa mga taga-suporta ni Vice President Sara dahil ayon mismo sa isang certified DDS na si Miss Crisette Chu, naglabas na siya ng listahan ng mga posibilidad ng mga congressman na may konsensya na aatras sa impeachment ni Vice President Sara sa Kamara. At gaya nga ng nakikita nyo sa screen, yun ang listahan ng 15 congressman na may posibilidad na tumutol sa impeachment o umatras na. Sa ngayon ay 15 pa lamang ang nasa listahan at maaari pa daw itong madagdagan. So kung sino man itong 15 saludo ang taong bayan sa inyo at hindi kayo nagpasilaw sa maleta. Pero hindi natin alam baka mamaya nagpapataas lang ng presyo ng maleta. Pero wag din natin husgahan. Mali mo naman may konsensya na pala sila. At ayon naman kay Tio Moreno, inilabas naman niya ang mga possible congressman na pipirma sa impeachment ni Vice President Sara. At gaya nga ng nakikita nyo sa ating screen, ang mga listahan na ito ay wala pang kasiguraduhan. At ayon nga kay Tio Moreno ay ito ay mga posibilidad pa lamang. At sa ngayon nakabuo na sila o nakalakap na sila ng 70 na congressman na pipirma sa impeachment ni Vice President Sara. So ilan nga ba yung kailangang boto para matransmit ito sa Senado? 106 votes. Pero yun nga meron ding mga bumaliktad na kongresista. So sana madagdagan pa yung mga bilang na babaliktad dito sa impeachment para naman matapos na ang walang saysay na impeachment trial na ito. Pero ayon nga kay Representative Terry Ridon, ay ayon sa kanya within the next 2 weeks ay may impeach na daw si Vice President Sara. Kung confident pala itong si Ridon na may impeach si Vice President Sara sa susunod na 2 linggo, bakit pinapa-withdraw niya yung mga petisyon ni Vice President Sara sa Supreme Court? Takot na takot yarn. Panoorin natin ang video na ito. Ang sinasabi nila magpapakita na sila sa Senate trial, Pero ito yung kailangan nating linawin sa publiko. Sa totoo lang, wala naman pumipigil na hindi magpakita ang pangalawang pangulo sa Kongreso. Karapatan niya yun. Ibig sabihin, kung gusto niya magpakita sa Senate trial, doon na lang tayo magkita-kita. Yes. Speaking of Senate, tapusin ko lang. Oh, sige. Gusto nila magkita-kita sa Senate trial. Paawat? Pero, ang problema kasi, meron silang Supreme Court petition dapat against lang the entire proceedings. Hindi ba? At sinama nila sa kaso yung Senado. So, ibig sabihin, medyo katawa-tawa. Bakit Para naman? magsasabi kayo na sa Senado na lang tayo magkikita while challenging the entire process. Kaya nga yung challenge namin sa defense panel today, i-atras nyo yung kaso nyo. Bago kayo magpakita sa Senado okay, to do the defense of the Vice President, umalis na kayo dun sa petition po sa Korte Suprema. Kasi sinong takot? Yun Hindi ba? Kasi kini-question nyo yung buong proseso. Hindi lang sa House, kundi sa Senado. Tapos magpapakita kayo doon bilang abogado at i-depend nyo po yung ating pangalawang pangulo doon. Wala tayong problema kung wala yung kaso kasi karapatan nila yon, hindi ba? Okay, magpakita sa Kongreso, fine. Magpakita kayo sa Senado. Pero meron kayong Supreme Court case challenging the entirety of the proceedings. Ganun Kasi talaga. masyado magulo naman yata yun. Or baka naman kasi, tawag dito, sige, kita tayo sa Senado. Pero, and at the same time, meron kang petition, kasama mo sa pinipetisyon mo, kinu-question mo yung magiging proseso sa Senado. O baka naman paghahanda yun para hindi na rin sila umattend sa Senado talaga. Diba? Kasi hindi rin nila kinikilala. Paano yun? Pwede ba yun yung attitude na pinakita nila sa Congress, pwede ba sa Senado mangyari yun? Ang totoo, yung logical consequences po nung pagkakaroon ng petisyon sa Kongreso against Congress and the Senate, hanggang dulo hindi kami dapat magpapakita. Kasi nga, unconstitutional tong buong proceedings Hindi ba? Tama. Pero kung magpapakita sila ron, maglalatag sila ng depensa ron, parang hindi tatanggapin ng publiko na magdedepensa kayo doon. Bakit Samantalang naman? nakaumang doon sa Korte Suprema, yung pong challenge nyo sa entirety of the entire proceedings from House to the Senate. Hindi kasi whatever Ganun we have talaga. today in the House will go to the Senate. Tama. Hindi ba? Tapos magpapakita kayo ron, parang nakakatawa yun. Di ba? Parang niloloko niyo yung tao pagka ganun yung posisyon niyo.
Paano nakakatawa yun? Eh kung kayo nga may strategy kayo dito sa Kongreso, no? Sa Committee on Justice. Ang sinasabi ninyo, hindi kayo nangangalat ng ebidensya, hindi kayo nag-fishing expedition, pero ginagawa nyo na. O ngayon, nagpapakita naman ng strategy si Vice President Sara at ng kampo niya. O di ba? Gusto nyo kayo lang ang may strategy, Ridon. Pero ang kalaban nyo, ayaw nyo bigyan ng strategy. Tapos pinapa-withdraw nyo pa yung kaso ni VP Sara sa Supreme Court, yung kanyang petisyon laban sa Kamara. Bakit? Sino ka? Kayo lang may karapatang magkaroon ng strategy. Kaya mo pinawi-withdraw itong petition ni VP Sara kasi alam niyo na yung mangyayari. Checkmate na kayo eh. Bakit mo pinawi-withdraw? Nakakaramdam na ba kayo? Ha? Ginusto niyo yan eh. Oh, kinalaban niyo si VP Sara eh. Panindigan ninyo hanggang dulo. Tingnan natin kung sino ang iiyak. O diba ang lakas niyang makapag-utos, no? Sa Vice President Sara na i-withdraw yung petition? Sino ka? Pero mapunta tayo doon sa mga kongresistang bumaligtad sa impeachment ni VP Sara. Papaano kung biglang sabihin ni VP Sara na hindi sila kakasuhan sa 2028 pag naupo si VP Sara sa pwesto sa pagkapangulo? As long as hindi sila pipirma sa impeachment, madagdagan kaya etong mga nasa listahan? Abay panigurado pero syempre, hindi yun sasabihin ni VP Sara kasi may paninindigan yan. May prinsipyo. At talagang para sa anti-corruption. Pero sa palagay ninyo, mas makabubuti kaya na mag-proceed itong impeachment na ito sa Senado? Kasi kung mag-proceed ito sa Senado, ay makikita natin yung mga kongresista na mamarkahan natin na magiging markado na sa 2028 elections. Kaso nga lang, may mga natakot na kongresista. May mga bumaligtad na. Sa paano pa matutuloy yung impeachment? Paano pa maitatransmit yung impeachment na ito, ang articles of impeachment sa Senado kung ang ilang mga kongresista ay bumaligtad na? Kasi natakot na sa kanilang kahihinatnan sa 2028. Ganun talaga. Ang pera ay ugat ng kasamaan. Kung magpapasilaw ka sa pera, talo ka. Pero kung paiiralin mo yung iyong konsensya, yung iyong pagmamahal sa bayan, sa mga Pilipino, sa iyong nasasakupan, at kung magiging tunay na public servant ka, ay hindi ka mapapahamak. Gaya ni VP Sara na nag-iisang tumatayo laban sa korupsyon. Pero siya ngayon ang pinararatangan, pinagbibintangan, inaakusahan na magnanakaw. Gayong yung mga nag-aakusa sa kanya ngayon, ang tunay na may tinatago at magnanakaw. Sa tingin ninyo, madadagdagan pa kaya itong mga kongresistang bumaligtad na sa impeachment ni Vice President Sara? Abay, i-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.